sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa puntong yun, tumindig si Su Changyu na worry isang matayog na haligi ng katahimikan, nakatayo ng tuwid, nakataas ang kamay na tila nag-uutos sa kalangitan, at sa malamig ngunit mariing tinig ay nagsalita habang nakatalikod sa grupo ng babaeng Third Elder mula sa Four Thunder Sect. Ang isang talam ng damo ay siya ring landas ng espada. Nang marinig ito, napailing ang babaeng Third Elder, ang kanyang mukha'y biglang nabalot ng dilim, halong pagtataka at pagkabigla, habang mariing winika. Ang isang talam ng damo ay landas ng espada, anong kahulugan yun? Dagdag pa niya, habang lalong humigpit ang kunot ng kanyang noo. Hindi ko kailanman narinig ang ganyang kasabihan. Samantala, sa kabilang panig, si Sect Master Tai Hua ay napahawak na lamang sa kanyang mukha, namumula sa matinding kahihiyan, sa mahinang tinig ay napabulalas siya. Tapos na ako, sana'y may bitak sa lupa na maaari kong pasukan at doon na lamang magkubli. Sa mismong sandaling yun, bahagyang yumuko ang grupo ng Third Elder bilang tanda ng paggalang, saka mariing nagtanong habang nakatalikod pa rin si Su Changyu. Ang abang alagad na ito'y mangmang, maaari mo bang ipaliwanag ng mas malinaw? Agad namang tumugon si Su Changyu, ang kanyang mukha'y nananatiling kalmado, ngunit ang tinig ay puno ng bigat at kumpiyansa. Ang tunay na landas ng espada ay nananahan sa puso ng tao. Dagdag pa niya, sa tinig na tila dumadaloy mula sa kalangitan. Kung saan tumuturo ang puso, doon aabot ang espada. At sa huli mariin niyang winika, sapat na ang mga salita. Pagkaraan, marahang ipinikit ni Su Changyu ang kanyang mga mata, dinama ang malamig na simoy ng hangin na dumadaloy sa paligid, at ang liwanag ng buwan na nagbabalot sa gabi, kasabay nito, mariing ipinahayag ng salaysay ang kanyang kataas-taasang pamana. Isang espada upang durugin ang mga bituin, ang pinagyamang bersyon ni Su Changyu. Samantala, sa kaibuturan ng isipan ni Su Changyu, nag-uumapaw ang kanyang pagmamalabis at kumpiyansa. Sa mapilyong ngiti ay lihim niyang winika. Ang sukdulang sining ng pagpapakitang gilas, ang gawing hindi maunawaan ng iba. Nang marinig ito, tila dumaan ang malamig na hangin sa paligid ng grupo ng Third Elder, sila'y nanigas, halos hindi makakilos, dahil sa matinding pagkagulat sa kanilang narinig. Ngunit hindi nagtagal, isang lalaki mula sa hanay ng mga disipulo ng Third Elder ang biglang nagsalita, maliwanag ang kanyang ekspresyon, at mariin niyang winika. Sa palagay ko, naunawaan ko na, pagkaraan, kumislap ang kanyang mga mata at masigla niyang ipinagpatuloy. Tama, tunay ngang naunawaan ko na ito, dahil dito, napanganga sa pagkabigla ang iba pa niyang mga kasamahan. Sa sandaling yun, bahagyang yumuko ang Third Elder kasama ang kanyang mga disipulo, madilim ang mga mukha at puno ng bigat ang kanilang mga dibdib, mariin namang sambit ng Third Elder, may halong inis at pagkadismaya sa tinig. Sumpa naman, ako na lang ba ang hindi nakakaunawa, hindi ba't pinatutunayan lamang nito na ako ang may pinakamasamang pangunawa? Ngunit sa kanyang isipan, may matinding determinasyong umusbong. Hindi, kahit totoo man ito, hindi ko dapat ipahalata kanino man. Agad siyang tumawa, pilit na may pilyong ekspresyon, at gayon din ang kanyang mga disipulo na nagkunwaring naunawaan din ang mga salita ni Su Changyu, mariing sambit ng Third Elder, pawisan ang mukha at nanginginig ang tinig. Ha, naunawaan ko rin, sumunod ang isang babaeng disipulo, ngumingisi ngunit halatang may pag-aalinlangan. Ako rin, at isa pang lalaking disipulo, halos nanginginig na parang may ihi, ang mariing nagsalita. Tunay ngang karapat-dapat siya bilang isang Panginoon ng sword daw. Napakasimple at napakadaling maunawaan. Sa gitna ng lahat ng ito, pabulong na winika ni Su Changyu sa kanyang sarili, puno ng pagtataka. Panginoon ng sword daw, nagkamali ba sila ng pagkakakilala sa akin? Samantala, sa kabilang panig, makikita si Sect Master Tai Hua na walang imik, worry isang estatwa sa gilid ng silid habang pinagmamasdan ang mga kaganapan, ngunit sa kaibuturan ng kanyang isipan, halos mapamura siya sa matinding gulat, ang kanyang mukha'y parang isdang purunguso, hindi makapaniwala sa mga nangyayari, at sa isip niya'y mariing sigaw. Ano bang pagkaunawa ang pinagsasabi ninyong lahat? Dagdag pa niya, may pilyong ekspresyon at nagngangalit na damdamin. Nabaliw na kayong lahat, sa sandaling yun, nagsimulang maglakad si Su Changyu palayo, mahinahon ang tinig na nagwika. Kalimutan na, nasabi ko na ang dapat kong sabihin. Dagdag pa niya, habang nakatalikod at pinagmamasdan ng grupo ng Third Elder.
Ang lawak ng inyong mauunawaan ay nakasalalay sa sarili ninyong pangunawa, ang kapalaran na ang magtatakda kung muli tayong magkikita. Sa puntong ito, makikita ang pagkabighani sa mga mata ng babaeng third elder at ng kanyang babaeng disipulo, namumula ang kanilang mga pisngi, puno ng paghanga habang pinagmamasdan si Su Changyu na unti-unting lumalayo, sa kanyang isipan, malumanay na sambit ng third elder. Napakakisig, tunay tayong nakasaksi ng isang dalubhasa, maipagmamalaki natin ito pagbalik sa ating sekta. Lumipat ang eksena sa kabilang panig, ang likurang bundok ng Qinyan Dao Sect. Sa ilalim ng maaliwalas na gabi, habang kumukutitap ang mga bituin sa kalangitan, makikita si Yep Ying na nakaupo sa lupa, taimtim na nagkukultiba, nakataas ang kamay sa harap na worry nakikipag-ugnayan sa kalangitan. Di nagtagal, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata, kalmado ang ekspresyon, tumingala siya, pinagmamasdan ang mga liwanag ng mga bituin na tila bumubulong ng mga lihim ng sansinukob. Habang seryosong nakatingala sa kalawakan, mariin niyang winika. Natagpuan ko na ang mga walang hanggang siwang sa aking katawan. Ngunit bigla siyang napahawak sa kanyang noo, bahagyang yumuko, at sa tinig na puno ng pagkadismaya ay nagpatuloy. Ngunit hindi ko inasahan na ang mga siwang na ito'y nangangailangan ng napakalaking espiritual na lakas upang magising. Dagdag pa niya, halos maputol ang kanyang hininga sa bigat ng damdamin. Sa aking walang silbing ugat espiritual, saan ako kukuha ng ganoong kalaking lakas? At sa huli, mariin niyang winika, puno ng panghihinayang. Hindi ba't bumalik lamang ako sa simula? Pagkatapos, mariing tinitigan ni Yep Ying ang kanyang kamay. Worry sinusuri ang bawat himaymay ng kanyang katawan, at sa mabigat na tinig ay nagwika. At bahagya kong nararamdaman, na ang bagay na tila payak lamang gaya ng mga pamamaraan ng paghinga ay siya palang pinakamasalimuot. Dagdag pa niya, puno ng determinasyon ng tinig. Kailangang ilubog ko ang aking sarili sa isipan ng pinagmulan ng teknik na drawing chi into the body at mag-isip gaya niya, hindi sapat ang manatili lamang sa ibabaw. Habang nagpapatuloy ang kanyang mga salita, isang malinong na larawan ang tila sumulpot sa kanyang isipan, isang lalaking nakasuot ng puting balabal ang unti-unting umaangat patungo sa kalangitan, nakataas ang kamay na tila inaabot ang nagliliyab na araw sa itaas. Ang buong paligid ay nababalot ng gintong liwanag, nagpapakita ng pambihirang kapangyarihan. Sa ibaba, isang pulutong na mga tao ang nakataas ang mga kamay, worry sumasamba at humihingi ng biyaya. Ang drawing chi into the body ay tila payak lamang, ngunit sa katotohanan, bawat tagapagsanay ay sumusunod lamang sa yapak ng iba, hindi nauunawaan ang pinakapundasyon, inuulit lamang ang narinig mula sa iba. Muling naglarawan ang kanyang isipan, mga batang mag-aaral na seryosong sumasagot sa kanilang mga pagsusulit. Gaya ng matematika sa aking nakaraang buhay, kahit isang musmos ay alam na ang isa dagdagan ng isa ay dalawa, ngunit hindi nila alam kung bakit isa dagdagan ng isa ay nagiging dalawa. Mula sa likuran, makikita si Yep Ying na mariing nagpahayag, puno ng alab ang tinig. Kung matutuklasan ko ang isa dagdagan ng isa, na tanong ng espiritual na lakas ng pagkukultiba, saka ko lamang makakamit ang karapatang tahakin ang sarili kong landas. Dagdag pa niya, bahagyang nakangisi, ngunit matalim ang ningning ng kanyang mga mata. Tagumpay man o kabiguan, ito'y magiging kakaiba sa lahat ng iba. Pagkatapos, hinawakan niya ang kanyang baba, nagpatuloy sa kanyang pagninilay. Hindi ko dapat sayangin ang oras, bawat sandali dapat kong samantalahin. Dagdag pa niya, mariin ang tinig, kung hindi ko ito malutas, babaguhin ko ang aking paraan at patuloy na susubok, kaya ko ito. Makalipas ang ilang araw, sa likuran ni Yep Ying ay makikita ang unti-unting paglubog ng araw sa kalupaan. Siya'y nakaupo, seryosong nagkukultiba, walang pakialam sa mga ibong nakadapo sa kanyang balikat, kasabay nito, mariing ipinahayag ng salaysay. Ang panahon ay lumipad na parang puting kabayong dumaraan sa tarangkahan, sa isang kisap mata, 7 araw ang lumipas. Hindi nagtagal, biglang iminulat ni Yep Ying ang kanyang mga mata, at sa matamlay na ekspresyon ay mariing winika. Ha, wala pa ring anumang pag-usad, dagdag pa niya, habang sa malayo'y makikita ang mga ibong lumilipad kasabay ng paglubog ng araw. Kalimutan na, makaraan ang ilang saglit, sa tuktok ng mataas na batong bundok, nisalayan ang silid ni Yep Ying sa liwanag ng papalubog na araw. Dito, makikita si Yep Ying na may masiglang ekspresyon, worry nakahanap ng bagong sigla, at mariing nagwika. Magpipinta muna ako upang maaliwalas ang aking isipan, sa lahat ng bagay,
Ang pagpipinta pa rin ang tunay kong kasiyahan. Dagdag pa niya, habang nakaharap sa nag-aalab na kulay kahel at ginto ng dapit hapon, hawak-hawak ang malinis na papel na kanyang pagpipintahan. Napakaganda ng panahon ngayon, kaya't isang dalisay na tanawin ang aking iguguhit. Ngunit bigla siyang natigilan, sapagkat isang figure ang biglang sumulpot sa kanyang likuran, mariin ang tinig na tumawag. Junior brother, dito, lumantad si Shu Luochen, nakatayo ng may banayad na ekspresyon, at sa mahinaong tinig ay nagtanong, marunong ka rin palang magpinta. Ano, dagdag pa niya, may bahid ng pagnanais sa kanyang tinig, matagal ko nang pinapangarap na may magpinta ng aking larawan, pagkaraan, bahagyang umiling at lumapit sa gilid si Shu Luochen, saka muling nagtanong ng mahinahon, maaari mo ba akong ipinta?